Sa politika, minsan ang hirap ng sabihin kung ano ba talaga ang totoo at kung ano na lang yung palabas, di ba? Well, ngayon, pag-uusapan natin ng isang source article, ang Operation Fake Witness, na nagsasabing meron daw isang detalyadong plano para sa isang malawakang panlilinlang sa politika. At ganyan mismo sinet up ng source ang eksena, isang pagdinig daw sa Senado na hindi naman talaga tungkol sa paghanap ng hustisya, kundi isang malaking pag-arte lang. So saan ba nagsimula ang lahat ng to? Nagsimula to sa isang entabladong kilalang-kilala na natin, ang Senate Blue Ribbon Committee. Dito mismo, may isang pasabog na revelasyon daw na dapat mangyari. At sino yung bida sa araw na yon? Isang lalaki, si Orly Guteza. Siya yung iniharap bilang star witness na may dalang testimonya na nag-deliver daw siya ng pera sa mga matataas na opisyal. Grabe. Ang buong kaso, lahat ng akusasyon, nakasanda lang sa iisang piraso ng ebidensya. Itong sinumpaang salaysay at ayon sa source, ito yung magiging parang prop sa isang dula para magmukhang kapalipaniwala ang lahat. Pero 'di ba parang sa mga pelikula, dito napapasok yung biglaang plot twist. Kasi halos agad-agad may pumutok na problema sa pinakaimportanting dokumento na to. At dito, nagkakaduda na ang lahat. Kasi biglang lumabas yung mismong notaryo publiko na nakapangalan sa affidavit. At ang sabi niya, mariin niyang itinanggi. Teka, hindi ako ang pumirma dyan. So yung mismong pundasyon ng kaso, biglang nagkaroon ng bitak. Dito na nagsimula yung malaking tanong na nagpapago sa takbo ng lahat. Simpleng pagkakamali lang ba to? O ito na ba yung unang hibla na magtuturo sa isang mas malaki at planadong panlilinlang? Ito na yung naging dahilan para magkaroon ng formal na investigasyon. So dahil may duda na, syempre umaksyon na ang batas. Tingnan natin kung ano yung naging resulta ng investigasyon at ano yung naging final na hatol ng korte dito. At alam nyo, ang nakakagulat dito ay kung gaano kabilis umusad ang mga pangyayari. Mula sa hearing noong September 25, pagdating ng October 24, wala pang isang buwan, may desisyon na agad ang korte. At malinaw ang hatol ng korte. Sa isang matibay na 11-page order, sinabi nilang, peke yung pirma. Kinatigan nila yung notaryo. Sabi nila, hindi talaga yun ang pirma niya kumpara sa mga specimen signature niya. At hindi to basta sabi-sabi lang ha, may siyensya sa likod nito. Tiningnan ng forensic team ng NBI yung pirma at ang dami nilang nakitang mali. Iba daw yung diin ng pagsulat, iba yung korte ng mga letra, iba yung hilig, kitang-kita raw na hindi galing sa iisang tao. Pero eto yung pinakamabigat na sinabi ng korte. Ayon sa kanila, kung sino man yung gumamit o nagpresenta ng peking dokumento, sila yung may pananagutan. Sa kanila na yung burden of proof para patunayang hindi sila ang namimeke. Pero ayon sa source, hindi lang ito tungkol sa isang peking perma o isang kaso. Mas malalim pa raw ang epekto nito. Ang pinag-uusapan na natin dito ay yung tiwala nating lahat sa mga institutions. Kasi isipin nyo, pag ang inaasahan natin ay katotohanan, pero ang binibigay sa atin ay parang teleserye lang, anong nangyayari? Unti-unti, nawawalan tayo ng tiwala. Sabi ng source, ito yung perpektong halimbawa ng sistemang umaarte na lang para sa kamera, imbes na magbigay ng tunay na hustisya. Okay, so bakit nga ba nangyari ang lahat ng to? Dito na natin papasukin yung pinakaugat ng argumento ng source, na hindi lang ito basta pagkakamali, kundi isang sinadyang estratehya. May termino yung source para dito. Ritualized politics. Anong ibig sabihin yan? Sa madaling salita, ito yung politika na parang teatro na lang. Mas importante yung itsura, yung drama, yung emosyon, kaysa sa mga totoong ebidensya at tamang proseso. Tingnan nyo tong comparison. Sa isang banda, yung politika ng katotohanan, nakabase yan sa ebidensya, ang habol, hustisya. Sa kabilang banda naman, yung politika ng palabas, nakabase yan sa imahe. Ang habol, yung naratibo o kwento, hindi yung hustisya. So, babalik tayo doon sa prop, yung peking affidavit. Yun daw yung props para magmukhang totoo at kapani-paniwala yung buong political show. Nung nalamang peke yung prop, anong nangyari? Ayun, gumuho yung buong entablado. So, ngayong sira na yung tiwala, paano na? Anong solusyon? Well, may mungkahi yung source kung paano tayo makaka-move forward mula dito. 3 konkretong hakbang daw ang kailangan.
Una, isa publiko. Ilabas lahat ng dokumento para transparent. Pangalawa, kasuhan. Dapat may managot sa batas. At pangatlo, buuin muli yung focus. Imbes na sa mga headline, dapat sa totoong hustisya. Sa huli, ang pinakamensahe ay ito. Ang korupsyon, hindi yan nasosolusyonan ng drama. Nasosolusyonan yan sa pamamagitan ng batas. Yun lang. At iniiwan tayo nito na may isang tanong na dapat nating pag-isipan. Kung ang politika ay nagliging isang malaking palabas na lang, sino ba talaga ang nagbabayad para sa panonood? Hindi ba tayong lahat din? Salamat sa pagsama.